Good morning po mga kapatid. Thank you Brother Josh sa ating morning devotion. Medyo mahina ba yung sound? O okay naman? Okay. Baka barado lang yung tenga ko kaya di ko masyado marinig. Okay, again, welcome po sa ating pong Sunday School. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Ating pong inaaral yung 9 marks of a healthy church member at ito'y sinimulan na natin last Sunday. At ngayong umaga, ating po itong ipagpapatuloy. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa devotion. Salamat sa mga salita mo. We thank you, Lord, for reminding us once again that you are sovereign, that you are the one who is orchestrating all things in our lives, Lord. We pray, Lord, na ma-remind kami patuloy ng ganitong katotohanan na walang nangyayari sa buhay namin na labas sa iyong kalooban. And we pray din sa aming pag-aaral na samahan nyo kami at patuloy nyo kaming bigyan ng karunungan at may apply namin ito sa aming mga buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Again, good morning. Tayo ay magpapatuloy po sa ating pag-aaral na 9 marks of a healthy church member. Okay, so yan yung tanong na ating sinasagot. What is a healthy church member? Ano ba ang isang malusog na membro ng iglesia? O alisin muna natin yung salitang member. Ano ba yung malusog na isang Kristiyano o isang mananampalataya? Now, sinabi ni Pablo sa Colossians and siguro iba yung yung font kaya nabura. Pero Colossians chapter 1 verse 9 to 12 po yan. Sabi yan, "And so from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power, according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light." So ito yung text na ating pinagbabasihan kung ano ba yung sinasabi ni Pablo na isang malusog na miyembro o isang malusog na mananampalataya. Sinabi ni Pablo, dapat siya daw ay puno ng karunungan patungkol sa mga espiritual na mga katotohanan. And at the same time, namumuhay daw siya ng worthy. Ibig sabihin, karapat-dapat sa kanyang pagiging isang Kristiyano. Worthy of our calling. Worthy in a manner worthy of the Lord. So, pamumuhay na naayon sa Panginoon. Kung professing Christian ka, sinasabi mong mananampalataya ka, dapat pala ikaw ay namumuhay na isang mananampalataya. So, kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon, syempre, nagbubunga ng iba't ibang mabubuting gawa at naglumalago sa karunungan pagdating sa pagtitiis at pananampalataya sa Panginoon, and at the same time patuloy siyang nagpapasalamat sa kaligtasan na kanyang tinanggap. So lahat ng bagay na ito ay hindi natin agad-agad matututunan o hindi agad-agad tayo mapupunta sa ganyang estado ng pananampalataya o spiritual life. Therefore, kailangan natin ng tamang pamumuhay, ano ba yung hakbang, paano ba dapat tayo mamuhay bilang mga mananampalataya. And yung tanong na sinagot natin last time is this: what does a healthy church member look like in the light of Scripture? Ano ba yung sinasabi ng Scripture na sinasabi natin na isang malusog na miyembro? So sinabi ko na nga, binigay ko na nga yung Colossians chapter 1 verse 9 to 13. Pero again, para mas systematic tayo, ginagamit natin yung libro ni ang pangalan nito, Tabiti Anyabwili. Sabi ko nga, isa kasi siyang Afro-American, kaya medyo mahirap banggitin yung kanyang pangalan. Pero meron siyang 10 na mga marka na, ba't 10 ito, no? Sabi doon 9 marks, pero ba't 10? So 10. Pero tingnan natin kung bakit 10 yung nilagay niya dito. So, ito yung 10. Una, a healthy church member is an expositional listener, is a biblical theologian, is gospel saturated, is genuinely converted, is a biblical evangelist. And then pang-anim,
is a committed member, 6 discipline, a healthy church member, 6 discipline, a growing disciple, is a humble follower, is a warrior. So, yun yung 10. Pero tinitignan muna natin, nung last Sunday, tinignan natin yung unang marka, which is yung sinasabi niya na expositional listener. A healthy church member is an expositional listener. So sinabi natin, if any church is going to be a healthy church, it will require a powerful combination of well-prepared preacher as well as well-prepared congregation. Kung ang church gusto nilang lumago, ang kailangan pala is yung mga tumatayo sa pulpito, well-prepared sila. In other words, yun yung sinasabi natin na dapat expository preachers yung mga tumatayo dito. Hindi sila tatayo dito na kung ano lang yung sasabihin nila sa congregation. Di ba? Madaming ganyan ngayon. Tatayo sa pulpit, kung ano-ano lang yung sasabihin, at hindi naman tinuturo kung ano talaga yung sinasabi ng salita ng Panginoon. So kaya napakahalaga din sa side ng mga nakikinig na kailangan marunong tayong mag-discern. Marunong nating tignan, teka lang, tama pa ba yung sinasabi nung nasa harapan? O baka tanggap lang tayo ng tanggap. So ang church, para lumago, kailangan mayroong tamang pangangaral at mayroong ding tamang pakikinig. Kung may well-prepared preacher, dapat din may well-prepared listeners, no? So, sabi nga ni, dagdag pa natin dyan, if there should be expositional preaching on the part of the pastor, there must also expositional listening on the part of members. Sabi nga ni Donald Whitney, listening to a sermon is not like listening to the news, weather, and sports. It requires more than just paying attention. So yung pakikinig, sabi ni Pastor Noel Espinosa, yung pangangaral ay iba yon sa lahat ng talk. In other words, yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung preaching, hindi siya katulad ng pagtuturo, yung Sunday school, hindi rin siya katulad ng pakikipag-usap natin sa iba't ibang paraan. Natatangi yung pangangaral ng salita ng Diyos, yung preaching. Magkaiba po yung teaching at preaching. So sa mga susunod, tignan natin kung ano yung difference doon. Pero sinasabi ni Pastor Ney na magkaiba siya. Iba kasi ito yung ginagamit ng Panginoon primarily para kausapin yung kanyang mga tao. So, kung iba yung pangangaral sa lahat ng talk, tandaan natin, iba din yung pakikinig ng salita ng Diyos sa lahat ng pakikinig sa ibang mga bagay. So, I hope na gigets ninyo yung katotohanan na yun, no? Na hindi pala basta-basta pakikinig lang yung ginagawa ng mga nakikinig ng salita ng Diyos. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos, no? So ngayon, yung tanong is this, paano? Brother John, how can you be an expositional listener? Paano tayo magiging ganon, makinig? Paano tayo magiging expositional listener? Now, sabi ko, binigay ko yung 3. Actually, naka-alliterate pa yan. Anticipation, attention, application. So, kabisaduhin yan, anticipation, attention, application, hanggang sa mapanaginipan nyo at maalala ninyo yan. So, 3 kailangan, anticipation, attention, application. So, nakita natin yung una, anticipation, the listener's responsibility before the word is preached. So, yung responsibilidad ng mga nakikinig bago maipangaral yung salita ng Diyos. So, nagbigay ako ng 5, at least 5. Sabi ko dyan, this 5 ay ito. Realize that what you are about to hear is the Word of God. So bago ka pala pumunta dito, kailangan i-anticipate mo na, ma-realize mo na yung papakinggan mo is salita ng Panginoon. Pangalawa, realize that when God's Word is faithfully preached, God Himself speaks. So kapag tapat daw, o i-anticipate mo na kapag tapat na naipapangaral yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagsasalita sa harapan natin. And then pangatlo, be aware that the reception of God's Word brings great blessings. So napakadaming pagpapala. Nakita natin sa Psalm 119, dun pa lang, busog na tayo kung gaano tayo pinagpapala kapag nakikinig tayo ng salita ng Panginoon. And then, pray for illumination and a responsive heart. So, bago ka pumunta dito, pray.
na buksan ng Panginoon yung puso't isip mo na maunawaan mo yung kanyang salita. At magkaroon ka ng puso na talagang handang makinig sa kanyang salita. And then yung panglas na nakita natin, pray for the preacher o preachers ng ating iglesia. So, sabi ko nga, nung tinanong ko nga kayo last Sunday, sino sa atin dito, yung bago pumunta dito, pinag-pray na sana o for the whole week, again, for the whole week, sino kaya sa atin dito yung nag-pray na Lord, tulungan niyo po yung mga ngaral sa linggo. Tulungan niyo siya na maintindihan niya at matuto siya doon sa salita na yon upang maipangaral niya ito ng maayos. So you have responsibilities, brethren. We have responsibilities para ang iglesia natin ay lumago. So mali pala na kapag ka ang church ay hindi lumalago, ang laging sisi sa pastor o sa leader. Well, half truth lang yon. Maaring totoo yon na talagang dahil yung leader nag-stagnant siya o again, wala kang stagnant, nagdi-decrease siya, pumupunta siya sa deformity, kaya hindi lumalago ang church. Pero tignan din natin yung side natin. Baka nakakalimutan natin na may mga responsibilidad pala kami bilang miyembro. Hindi pala kami a-attend lang, uupo, at okay na yon. So meron pala para kami rin bilang mga miyembro ay lumago. Let me encourage you again. Sino sa atin dito ang ayaw lumago ang ating iglesia? Buti walang nagtaas ng kamay. Akala ko may magtataas ng kamay. Again, lagi ko itong sinasabi kasi darating ang point, magkakaanak tayo, may mga batang lalaki dito. And ang lagi kong sinasabi na natutunan ko rin naman sa mga pastores, anong church yung gusto mong madatnan nila? Anong iglesia yung gusto mong kagisnan ng mga magiging anak mo, ng mga susunod na generation? So kung ngayon pa lang, nakikita na natin na napakahalaga ng kalusugan ng iglesia, kapanan na natin. Tuntungan na natin yung sinasabi ng salita ng Diyos para lumago ang kanyang iglesia. Now, punta tayo sa pangalawa. Yung pangalawang paraan. Again, nabasa na natin yan. Yung attention naman. Secondly, attention. So yung una, anticipation. Pangalawa is attention. The listener's responsibility while the word is preached. So kung meron kang paghahanda bago ipangaral yung salita, bago ka pumunta sa church, now meron ka pa ring responsibilidad habang nakaupo ka dyan. Ngayon, kahit ngayon, na nakikinig ka ngayon, meron pala tayong kailangan gawin. Meron pala tayong responsibilidad para habang tayo ay nakikinig. So, meron lang akong 4. Una, na sub-point dyan is this: bring your heart into the listening, to the preaching. Kumbaga, talagang ibigay mo yung puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag nandiyan ka, nakaupo ka dyan, huwag mo ngayaan na yung physical mo nandyan, pero yung puso't isip mo, wala. May nababasa akong tracts dati. Alam ko sa atin yun. Nasa simbahan siya, pero yung utak niya, ang iniisip niya, sino nang nanalo sa boxing. Kadalasan kasi si Pacquiao nun, lumalaban Sunday. Ang utak mo, nandiyan ka nga, pero ang utak mo, yung puso't isip mo, nasa boxing o kung ano man. Baka kung nasan yung utak mo. So sinasabi natin na kailangan meron kang puso na talagang nakalaan sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pakinggan natin yung sinabi ng Matthew chapter 13 pala, verse 19. Sabi diyan, when anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, that the evil one comes and snatches away what has been sown in his heart. This is what was sown along the path. So, sinasabi dito ni Jesus Christ na yung mga nakikinig, kapag hindi nila naunawaan, alam mo, napaka-aktibo ng kaaway na talagang andali niyang kunin yung ating mga natututunan. Di ba? Napakinggan mo nga lang kanina, mamaya-maya, pag hindi talaga yung tumimo sa puso, isip mo, wala na, limot mo na. Nakalimutan mo na agad yung pinangaral sa'yo, pinangaral ng pastor, no? So, sinasaalin dito, paglabas ng chapel, nakalimutan na kung ano yung text ng preaching. Diba? Minsan, di na natin yung naalala agad.
Pag tinanong anong pinag-aralan nyo, basta about yun sa ano, basta yun yun. Hindi na alam kung ano yung text. Text pa lang, bagsak na. How much more yung mensahe pa kaya? No? So, sinasabi ko lang dito is, napaka-aktibo ng dyablo, napaka-aktibo ng kaaway para dayain ka, para kunin yung mga napapakinggan mo. Pakinggan natin si Thomas Watson. Sabi ni Thomas Watson, sabi niya, when we come to the word preach, we come to a matter of highest importance. Therefore, we should steer ourselves and hear with the greatest devotion. So sabi ni Thomas Watson, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pangangaral ng salita ng Diyos, nandyan yung napakahalagang katotohanan na nakikinig ka ng isang katotohanan na ang Diyos ang nagsasabi. Di ba kung makikinig ka ng balita na kailangan importante talaga, kailangan ng maayos na atensyon, nagbibigay ka talaga ng atensyon para maintindihan mo kung ano yung pinag-uusapan doon. Well, ganun din po pala pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kung yung mga preacher, hirap na ituro yung salita ng Panginoon, kailangan mag-persevere din yung mga nakikinig para maunawaan nila yung salita ng Diyos. Hindi siya one side lang, na ang preacher lang yung nagpapagal. Kailangan yung mga nakikinig din, nagpapagal sila na maintindihan yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Pakinggan natin si Richard Baxter. Sabi ni Richard Baxter, come not to hear with a careless heart, as if you were to hear a matter that little concerned you, but come with a sense of the unspeakable weight, necessity, and consequence of the holy word which you are to hear. Dagdag pa niya, And when you understand how much you are concerned it and truly love it as the word of life, it will greatly help your understanding of every particular truth, that which a man loveth not and perceiveth not necessity of. He will hear with so little regard and heed that it will make no considerable impression on his mind. So, sinasabi lang ni Baxter dito mga kapatid na huwag kang upo dyan na malayo yung puso't isip mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kung makikinig ka lang rin, makinig ka na. Kumbaga, bigay mo na yung buong atensyon mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mong hayaan din na kapag nakikinig ka, ay may mga magdidistract sa'yo. Sa school namin, bilang ang tawag kasi sa akin doon is ang tawag doon spiritual monitor ako. Kahit hindi ko naman monitor talaga yung spirituality ng mga tao doon. Kumbaga, kapag oras ng chapel hour, papasok kami ng chapel, walang mag-iingay. Bawal maingay. Kasi nga, habang nag-aantay ka, nag-aantay, kailangan ginagawa mo, hinahanda mo na yung sarili mo. Kumbaga, galangin mo yung katabi mo. Huwag mo hayaan na ikaw mismo yung gamitin ng dyablo para maging distraction ka sa nakikinig o sa naghahanda ng pagsamba. So, ganun din. Kapag during preaching, hindi kami allowed gumamit ng phone. Kailangan meron kaming Bible, meron kaming ballpen, meron kaming notebook. Although naiintindihan ko kasi seminary yun, kailangan talaga namin i-train yung aming mga sarili doon. Pero walang pinagkaiba yun. Sa church at sa school. Lahat tayo Bible student dito, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, walang pinagkaiba yun. So kaya nga, huwag mong hayaan na malayo yung puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos. As if yung pinapakinggan mo, yung nagsasalita, yung tao o yung persona na may concern sa buhay mo. Yun yung ginagawa o yung nasa likod ng pakikinig natin, mga kapatid. So, una, bring your heart into listening to the preaching. Pangalawa, let your listening be united with faith. Medyo bago ito sa atin, pero alam nyo, very practical lang talaga yung mga punto natin dito. Sabi ng Hebrews chapter 4, sabi ng author, for good news came to us just as to them.
but the message they heard did not benefit them because they were not united by faith with those who listened. Wala yung pananampalataya. So again, related siya sa mga punto natin kanina na makikinig ka, nananampalataya ka, na yung nagsasalita ay ang Diyos dahil tapat na naipapangaral yung salita at yung salita na yun may benepisyo ako doon at dapat kong panampalatayanan. Yun. Panampalataya ka na may power sa salita ng Diyos. Sino sa atin dito na dumaan yung week? Dahil sa mga pagsubok niya, meron siya ngayong pag-iisip na mangungusap ang Panginoon sa akin sa araw na ito. So, may mga ganun sana tayong pag-iisip na talagang salita ng Diyos yun at mangungusap ang salita ng Panginoon sa atin. So, pangatlo, bring your heart into listening to the preaching. Let your listening be united by faith. And letter C, confirm the message you have heard with the written word. So, very practical again. So, tignan mo. Again, lagi ko ito yung sinasabi. Tignan mo kung yung pinapangaral ng mga tumatayo sa pulpito dito is naaayon pa ba sa salita ng Diyos. Huwag nating hayaan, natanggap lang tayo ng tanggap ng mga sinasabi ng mga preachers. Maging bereyan tayo, kumbaga maging mas maingat tayo sa pagtanggap, pag-absorb ng mga sinasabi dito. Kailangan meron laging basihan. Saan sa Bible yan? Alam nyo, nung bago-bago pa ako mananampalataya, na-fed ako ng mga iba't ibang doctrines. Na yun yung kinagisnan eh. Yun yung madalas na naituturo. So, tinanggap ko, pinanampalatayanan ko, pero dumating yung time na during in my study, nakita ko na hindi pala yun yung sinasabi ng scripture. So hindi pala yun yung tamang interpretation doon, hindi pala yun yung tamang doktrina na dapat kong paniwalaan. So kailangan natin i-check. Sabi nga ni J.C. Ryle, ignorance of the Bible is the root of all errors. And knowledge of the Bible is the best antidote against modern heresies. So kung maalam tayo sa scripture, nakikita natin na nasa yung prinsipyo ng scripture, hindi tayo agad-agad madadaya. Lalo sa panahon natin na rampant yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Isang browse mo pa lang sa Facebook, sa internet, makakarinig ka na ng iba't ibang klaseng pangangaral. So pangatlo, confirm mo kung yung sinasabi ba niya ay nasa salita ng Panginoon. Sabi ng Acts, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. Again, sinasabi ni Pablo na ito daw mga Hudyo na naka-encounter niya is mas noble pa daw dun sa mga taga-Thessalonica. Eh sabi ko nung nangaral ako about sa Thessalonians, model church yung Thessalonians, yung mga believers doon is aware sa iba't ibang doktrina. Pero sabi ni Paul, noble than those in Thessalonica. Why? They received the word with all eagerness. Anong ginagawa nila? Examining the scripture daily to see if these things were so. Laging saan sa Bible yung sinabi ni brother o ni pastor. Okay? So, pang-apat, humbly accept the word of God. Sabi ng James chapter 1 verse 19 and 21, I know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God. Therefore, put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your soul. So, sinasabi lang dito ni Pablo na humble yourself before the word of God. Pasakop ka. Alam mo yung sinasabi dito, parang yung word ng Hebrews, wag mo nang patigasin yung puso mo. Kung kinakausap ka ng Panginoon sa pangangaral, ina-address yung kasalanan mo, tinuturuan ka, huwag kang magmatigas, pasakop ka doon. Tanggapin mo yon bilang salita ng Diyos na nangungusap sa iyo at itinatama yung pamumuhay mo. So parang sinasabi dito mga kapatid is, kung meron kang pinaniniwalaan, na akala mo yun yung tama, but during preaching ng pangangaral, na-address na hindi pala yun yung tama,
Huwag mong hayaan na maging matigas yung puso mo para hindi tanggapin yung pagtatama ng Panginoon. Pakinggan natin si Anya Willie sa kanyang libro. Sabi niya, do not become a professional sermon listener who is always hearing but never learning. Beware of false knowledge that pops up. Sabi niya, and tends to cause strife and dissension. Mortify any tendencies toward pride, the condemnation of others, and critical nitpicking. Instead, seek to meet Jesus each time you come to the scripture. Gather from the word fuel for all of life worship. Instead of exalting ourselves, let us remember the Apostle Peter's words, humble yourselves therefore under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. So sabi dito ni Anya Willie, do not become a professional sermon listener who is always hearing but never learning. Huwag sana tayo maging ganyan na ang galing lang din nating makinig pero hindi tayo natututo. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, ang basihan ko ng maturity ay hindi yung dami ng karunungan mo. Well, mainam yan. Pero kung papaano ka namumuhay dyan sa nalalaman mo, yun pa din yun. Yung aplikasyon pa rin sa pamumuhay natin, yung tamang interpretasyon ng paglago. So yun yung 4. Bring your heart into listening to the preaching. Let your listening be united by faith. Confirm the message you have heard with the written word and humbly accept the word of God. Now, punta tayo sa pangatlo, which is the application. So, application. Una, anticipation. Then pangalawa, attention. And then pangatlo is application. Ito naman yung the listener's responsibility after the word is preached. So, meron akong, ilan ba to? 1, 2, 3. Tatlo lang naman na subpoints dito sa ating pangatlong punto. Una is this: respond to God in prayer. After mong makapakinig ng salita ng Diyos, di ba kadalasan, ang ginagawa lagi ng preacher, nagpe-pray. Yung congregation nagpe-pray. Pero meron pa tayong mga dapat din matutunan na nakapaloob dito. Sabi diyan, well, itong 5 na to, nakuha ko ito kay Pastor Jurem. Well, alam ko, ito, veterano ng pastor, matagal na sa ministry, so naiintindihan niya na yung kalakalan sa loob ng church. And nakita ko na very beneficial itong mga bagay na ito. Sabi niya, do not be quick to chat with the brethren. Speak to God first. After mo daw makapakinig na salita ng Diyos, ang una mo laging hanapin na makausap mo lagi isang Panginoon. Siguro, kaya niya ito nasabi, after siguro ng preaching, ang gagawin agad ng mga membro is cellphone o messenger or Facebook o anuman. Well, di ko po sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko lang dito is kung gusto mo talagang makinabang sa salita ng Diyos o yung tamang aplikasyon ng napakinggan mo, is ito, do not quick, respond to God in prayer. Do not be quick to chat with the brethren. Speak to God first. And then secondly, thank God for what He taught you out of His Word. Salamatan mo daw ang Panginoon kung ano yung tinuro niya sa iyo sa pamamagitan ng pangangaral ng kanyang salita. And then respond in confession, praise, thanksgiving, or recommitment. So kung sabi ko nga, kung yung pangangaral ng salita ng Diyos na correct ka, nasaway ka, then pasakop ka at sumunod ka ulit sa Panginoon, magpatuloy ka ulit sa pamumuhay na naayon sa kanyang kalooban. I-apply mo yung natutunan mo at ipakita mo sa iyong mga gagawin. And then pang-4, pray that the Holy Spirit will seal the word you heard. Pag-pray mo na, Lord, please, wag nawa sana itong agad-agad o tulungan mo ako na makip yung mga truths na natutunan ko sa iyong mga salita. Na pag-pray mo na yung mga natutunan mo na salita ng Panginoon is dumating yung time na magamit mo siya sa mga panahon na kailangan mo ng salita ng Panginoon. So sabi ni Pastor Joseph Mangahas,
Sa mga panahon ng suliranin, sa mga panahon daw ng pagsubok, ang maaasahan mo talaga is hindi yung mga bagay na labas sa salita ng Panginoon. Ang laging makakatulong lang sa'yo is ang salita ng Diyos. I remember si Kuya Manny nung lamay, pagbungad pa lang ng pagtayo pa lang ni Pastor Arnel, nakakwentuhan ko kasi siya noon. At ang ginamit niyang verse is parang verse na kung saan sa lumang Bible ni Kuya, yun yung nakasulat sa may blank page, may mga blank page yan, na yun yung live verse niya nung mga panahon na yun. Yung sinabi doon na hindi ka dadalhin ng Panginoon sa kalagayan mo na hindi mo kakayanin. Parang yung titetempt ka niya na labas na sa yung kakayahan. O baga parang hindi mo kakayanin, kundi nandun yung biyaya ng Panginoon. So, na-amaze ako kasi at the end of the day, ang magko-comfort talaga sa'yo yung salita ng Panginoon. Ang makakatulong talaga sa'yo para mapagtagumpayan yung mga bagay na nangyayari sa buhay mo, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. So kung hindi mo yan papahalagahan, kung hindi mo yan i-cherish, kung hindi mo yan ipapamuhay, I doubt talaga na mamumuhay ka ng mapagtatagumpayan mo yung Christian life. So isa yan sa mga aplikasyon. Pag-pray mo na iselyahan ng banal na espiritu yung kanyang salita. And then panghuli, pray to be obedient. Not because people know does it mean that they will automatically obey. So pag-pray mo na maging masunurin ka. Kasi nga, hindi lahat ng nakakarinig, automatically, sumusunod. Ayan ang isa sa lagi nating pinagpipray. So, even sa mga preachers, di ba? Tayo dito? Guilty din tayo dito. Kaya nga kadalasan, ang kailangan nating itanim sa puso't isip natin is practice what you preach. Pamuhay mo yung pinapangaral mo. Huwag mo hayaan na ikaw mismo na nangangaral, nagtuturo, hindi mo naman ina-apply yung mga tinuturo mo. Well, ganun din sa mga nakikinig. Practice what you heard. Pamuhay mo, maging obedient ka sa salita ng Panginoon. So, yun yung 5 na nakapaloob dito. Pakinggan natin yung sinabi ng 1 Chronicles. Sabi ng 1 Chronicles, sabi dyan, O Lord, the God of Abraham, Isaac, and Israel, our fathers, keep forever such purposes and thought in the hearts of your people, and direct their hearts toward you. Grant to Solomon, my son, a whole heart, that he may keep your commandments, your testimonies, and your statutes, performing all, and that he may build the place for which I have made provision. Psalm 119, verse 10. Sabi dyan, verse 12, I incline my heart to perform your statutes forever to the end. So dapat nandun yung desire. Lord, help me na may apply ko sa pamumuhay ko yung mga napapakinggan ko dito sa pulpitong ito, dito sa iglesyang ito. Huwag nating hayaan na lumabas lang sa kabilang tenga lagi yung ating mga napapakinggan dito. Kundi magkaroon sana ng aplikasyon yan sa ating mga pamumuhay. Sabi ni Tabiti Anyabwili, sabi niya again sa kanyang libro, pray with others that God would keep the congregation from becoming dull of hearing, and that He would bless the congregation with an increasingly strong desire for the solid food of His Word. So, again, magkaroon tayo ng desire na makinig, at the same time, yung ating aplikasyon. So, pangalawa, reflect on what you have heard. Sabi ng 2 Timothy chapter 2 verse 7, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Yung word na think dyan, hindi lang yan basta isipin mo. Ang Greek word niyan, ang ibig sabihin niyan sa Greek word is magkaroon ka ng full understanding and careful consideration. Kumbaga, pagbulay-bulayan mo yung mga napapakinggan mo, magkaroon ka ng panahon para ikaw mismo sa sarili mo ma-digest mo, mag-grasp mo yung mga napakinggan mo na mensahe sa pulpitong ito. Sabi again ni Anyabwili sa kanyang libro, sabi niya, talk and pray with friends about the sermon after the worship service. Very practical.
Sabi niya dyan, kausapin mo, manalangin ka, kasama yung ibang mga Kristiyano na nakapakinig ng salita ng Diyos after the service. Sino kaya sa atin dito, no, after ng pangangaral, after service, ang pinag-uusapan is yung kanilang mga takeaways dun sa pangangaral. Sa amin, sa school, yan yung culture doon. After naming mapakinggan yung pangangaral ng salita ng Diyos, nagsishare kami, ano yung natutunan mo? Ano yung tingin mo na nangusap ang Panginoon sa iyo sa pangangaral na yon? We'll apply natin dito. Pwede din po yan dito, na kapag after ng preaching, pwede nating sabihin, kapatid, kamusta? Anong natutunan mo? Nangusap ba yung salita ng Diyos sa iyo sa araw na ito? Di mo naman kailangan magsinungaling, ay oo brother, napakaganda nga nung preaching ni ganto ganyan. Maging honest ka kung kailangan ng tamang paglilinaw. Meron nga akong hindi naintindihan dun sa sinabi ni ganito yan, kasi baka So di ba merong siyang malusog na resulta kapag nai-apply natin yung mga ganyang bagay. So tuloy natin, sabi diyan, instead of rushing off after the service is over. So very practical talaga, or talking about the latest news. Develop the habit of talking about the sermon with people after church. Develop natin yung mga ganong bagay. Sabi niya diyan, start spiritual conversations by asking, how did the scripture challenge you or speak to you today? So yun yung sinasabi ko. Dagdag pa niya, or what about God's character most surprise or encourage you? Encourage others by sharing things you learned about God and His Word during the sermon. Make particular note of how your thinking has changed because of the meaning of scripture itself. So ang ganda na kapag after ng preaching, minsan ang nakakalungkot, napakinggan ko sa mga pastor, sabi nila, after mangaral ng pastor, ang ginawa ng mga miyembro, pinulutan yung pastor. Parang ang naging reflection nila is yung buhay ng pastor, imbis na yung pinangaral ng pastor, di ba? Manas ganyan, lalo pag gabi ng Sunday, nagkakaroon tayo ng mga panahon na nakakapag-fellowship pa tayo. Try to have ng conversation na ang laman is anong natutunan mo sa preaching kanina. Anong karakter ng Diyos yung tingin mo na talagang nag-surprise sa'yo. So, mas mainam pala na yun yung gawin natin kaysa gawin yung mga bagay na pagtapos ng service, labas ka agad, or wala ka man lang parang intensyon na mag-reflect sa salita ng Panginoon. Okay, so yun yung pangalawa. And then lastly, apply the message with a view to God's judgment. So, hindi ka lang pala nakikinig na para ma-bless or para masabi na natututo ka ng salita ng Panginoon. Meron din dapat tayong, mga kapatid, dapat nating matutunan, malaman na may future judgment. Mamaya, sasabihin ko kung saan tayo i-judge dyan. Sabi ng James 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. And then John chapter 12, sabi diyan, if anyone hears my words and does not keep them, I do not judge him, for I did not come to judge the world, but to save the world. The one who rejects me and does not receive my words as a judge, the word that I have spoken will judge him on the last day. Sabi ni Ken Ramsey, sabi pa ng 2 Corinthians 5 verse 9 to 10. So whether we are at home or away, we make it our aim to please Him. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive that is due for what he has done in the body, whether good or evil. So sabi ni Ken Ramsey, sabi niya, while preachers are judged by the sermons they preach, the listeners will be judged by the sermons they heard. Kung ang mga preachers, i-judge sila kung paano sila nangaral ng may katapatan ba o wala, well, mga kapatid, ang mga nakikinig, i-judge sila kung paano sila nakinig sa salita ng Panginoon. So may future judgment. Sabi pa niya,
Therefore, whenever you sit under the preaching of God's word, what should be in the forefront of your mind is that fearful day when you will be judged based on how receptive and responsive you were on what you heard. Then, sabi pa, what you do with that God has said in His Word determines not only what kind of life you have here on earth, but also where you will spend eternity. Puritan preachers frequently exhorted their congregation to listen to their sermons in light of this looming liability they would all face someday. So, yung mga napapakinggan pala natin, mga kapatid, sa Judgment Day, pagsusulit natin yan sa Panginoon. I heard again Pastor Joseph, and it really it strikes me. Kumbaga, nangusap talaga to sa akin. Sabi niya, sa isang taon kung pastor ka, how many times ka magpipreach? So, sa isang buwan, kung may 4 na Sunday, 8 times 12, so 100 plus. And times how many years kang magpipreach? So let's say you have 10,000 sermons o 1,000 sermons na magagawa sa buong buhay mo. Lahat yun, haharap ka sa Panginoon at ipagsusulit mo yun. Paano ka naging tapat sa pangangaral na yun. And ganun din, kung gaano kadami yung preaching na yun, ganun din kadami yung napakinggan natin. And lahat ng napakinggan natin, pagsusulit natin yun sa Panginoon. Paano mo pinamuhay yun? Paano mo pinakinggan yun? Paano mo tinanggap yung salita ng Panginoon na yun? So sabi again ni David Clark, sabi niya, at the day of judgment, an account of every sermon will be required, and every truth in each sermon. The books will be opened, all the sermons mentioned which you have heard, and a particular account required. Why you imprisoned such a truth revealed? Why you committed such a sin threatened? Why neglected such a duties enjoined? Oh, what fearful account! Bakit di ka nakinig nung sinaway ka? Ang sinasabi yan, bakit hindi mo tinalikuran yung kasalanan na yan nung sinaway sa pulpito? And then sabi ni Thomas Watson, sabi niya, if ministers must take all opportunities to preach, you must take all opportunities to hear. When the word of God is preached, the bread of life is distributed, which is more precious than thousands of gold and silver. Mga kapatid, kasi yan, gusto ko lang bigyan ito ng pansin. Hindi po pala biro, yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Dahil may future judgment na kung saan pagsusulit mo kung paano mo pinakinggan yung salita ng Panginoon. Again, kung ang mga preacher, pagsusulit nila kung paano sila nangaral ng may katapatan sa harapan ng Panginoon. Ang mga nakikinig, pagsusulit nyo, i-judge tayo ng Panginoon kung paano natin pinakinggan yung salita ng Diyos. Paano mo pinakikinggan ang salita ng Diyos? Now, sabi ni Thomas Watson, kung ang mga ministers daw dapat i-take advantage ang mga opportunities na sila'y makakapangaral ng salita ng Diyos, ang mga miyembro o ang mga listeners, kailangan nilang i-take advantage yung bawat opportunity na may pangangaral ng salita ng Diyos. I remember kung bakit natin in-adjust at nilipat ng Sunday yung ating prayer meeting. Is because of the reasons na kasi hindi tayo nakaka-attend, gawa ng may mga trabaho. Wait, alam nyo kung anong nakakapagsad sa akin doon? Yung mga panahon na kahit bago-bago pa ako doon. Dumating yung time. At Ate Marilyn, Pastor Alex, Adriel, Amia, and me na lang yung nagpe-prayer meeting noon. But may preaching of the word pa rin. May pangangaral pa rin ng salita ng Diyos. And kung ikaw ay miyembro, wag sanang dumating sa punto na, devotion lang yan. Ano lang yan, okay na, nakapakinig naman na ako sa morning, okay na ang afternoon. Well, di ko po ito sinasabi out of anger. Sinasabi ko po ito dahil kailangan nyo ito. And bilang miyembro ng iglesia, may pangangaral sa lahat ng pagkakataon na nagtitipon. So kung ikaw, miyembro ka ng iglesia, may pangangaral na salita ng Diyos, take advantage
na ikaw ay nandyan at nakaupo, nakikinig na salita ng Diyos. And make sure na yung nakita natin ng mga katotohanan kung paano maging malusog na miyembro ay may apply natin. So yun yung tatlo: anticipation, attention, and then application. Any question po sa ating napag-usapan sa umagang ito? Yes, Brother Clark? Remember lang, yung mga news, diba, tinitignan nila yung price sa paparating as cheap. Paano pa ulit? Hindi ko marinig eh. Ah, Diba yung mga news, tinitignan nila yung price sa paparating bilang hari, yung kahari, yung rule, yung tama ng ulam. But ang ginawa ng Diyos, sinunod si Christ, yung hirap na sabi. So, tinitignan natin yung gawa ng Panginoon bilang sa napakalaki o sa mga tulad-tulad. Lagi lang natin yung tulad-tulad. Gusto lang yan, after the service, hindi natin tinitignan kung paano tumikilos yung Diyos sa mga seemingly napakabawang gawain. Nasa near faith natin, hindi yung nilulok natin, hindi yung trabahan na sa ito. And my question is that, kung kanina, bago tayo kumano sa second mark, yung sa anticipation and yung sa question, and yung mag-imalik na sa anticipation? anticipation, bigla ka lang. Sige pa, ano na lang. And letter B, sabi dyan, realize that when God's word is faithfully preached, God Himself speaks. So, could you give us some points or marks kung para rin sabi na faithful preaching yung ginawa ng preacher sa Thank you. The meaning of the text is the message of the sermon. Kung yung pinangaral niya is yung pinakang sinasabi ng text, then that's faithfully preaching. Hindi lang siya kukuha ng text out of context. Gagamitin niya yung text na pinapangaral niya yung text kung ano yung pinakang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, may intended people, may intended audience, may intended meaning, may intended message yung binibigay na salita niya. Hindi pwede na automatic is pagbukas niya ng scripture, sasabihin niya, and the Lord said sa akin, nangusap siya na ito yung sinasabi niya. Laging may tamang pag-aaral ng salita ng Diyos, and yan yung tinatawag nating hermeneutics. Yung tamang interpretation ng scripture. Hindi pwede na magtuturo ka, mangaral ka na hindi mo inaaral yung original na pagbibigay ng mensahe na ito sa mga tao na kanyang sinusulatan. Let's say Apostle Paul. Alam natin si Pablo, ang dami niyang sulat. Hindi mo pwede na gamitin yung kanyang sulat na kung saan itatawid mo agad sa church. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon sa atin, ganito, ganyan. Well, paliwanag mo muna kung sino ba yung original na nakikinig doon. Ano ba yung pinag-uusapan doon at bakit sinulat yon. And then the responsibility of the preacher kapag kaganon is, syempre, ang tawag doon is to bridge it sa panahon natin ngayon. Na kung saan yung tapat na pag-interpret ng scripture para mangusap siya sa atin ngayon. Although we know na kapag faithfully naman na ipapangaral yung salita ng Diyos, is powerful yung salita ng Panginoon, kaya nangungusap talaga siya sa atin. Pero syempre, contextualize mo. Kumbaga, i-bridge mo ito sa kalagayan ng church. Minsan, iba yung kalagayan ng church na sinusulatan, pero pwede mong gamitin yon
bilang basihan mo kung paano mo sila i-address sa kasalukuyang pinagdadaanan ng church. So in other words, sabi ko nga yung expository preaching na binigay na meaning ni the Christ-centered preaching. Sino nga yung author nun, sir? Brian Chappell. Is the meaning of the text is the message of the sermon. Kung ano yung meaning ng text, yun yung mensahe ng pangangaral. And that's faithfully preaching. Yes, sir. Salamat po sa ating lesson. Yung question ko lang is situational. Zero. For example, sa isang iglesia, may pastor na nangangaral. Faithful preacher naman siya. Pero for example, may isang member na mas ibibigyan niya ng focus sa pakikinig. Yung mga preachers na si Artis Pro, Greg Kema, o sino mga Stephen Lawson, sino mga preachers sa iba't ibang mundo na historic preacher din. Mas dun yung gusto niyang pakinggan. Meron bang epekto yun sa kanya, sa pastor, sa iglesia? Na parang mas nagiging mentor niya yung mga iba't ibang preachers rather po sa pastor niya na nag-preach. Yeah, thank you. Maganda yung tanong na yan. Actually, may mga pastors akong kilala na iba't iba yung view dyan. Hindi ako, maganda yan. Nag-strive ka mag-grow, matuto sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng mga preachers na kilala natin na tapat na nangangaral. Kaya nga na nabanggit nyo po, R.C. Sproul, John MacArthur, Paul Washer, and anything na kilala natin na nagtuturo na may katapatan. May epekto yon kung yung nakikinig doon, titignan niya yung pangangaral na naririnig niya doon, tapos ikukumpara niya ngayon dito sa magpipreach sa church nila. Let's say, ang lagi mong pinapakinggan is si R.C. Sproul na napakagaling, napakatalino, very systematic, na kayang magsulat ng 10 o 100 of books na ata, yung sinulat ni Sproul. And then, ang ikukumpara mo is ako. Wala akong binatbat doon. Mas equip yun, mas immerse na sa salita yun, mas malalim na yun sa pangangaral ng salita ng Diyos. And at the same time, mas matanda na sa akin yun. Mas mainam na yung mga pinagsasasabi nun, no? What I'm trying to say is, kapag ganun yung ginagawa mo, hindi ka magbe-benepisyo sa loob ng iglesia. Kasi ang mangyayari na lang is, ikukumpara mo na lang ng ikukumpara yung mga tumatayo sa pulpit sa church doon sa mga pinapakinggan mo na napakahuhusay. So ngayon, ang tendency is, mangyayari, hindi ka na makikinabang kasi una sa lahat, baka i-judge mo na agad siya na si Sproul, ganito yung ano niya dyan. So mas maganda yung ginawa ni Sproul. Well, tandaan natin, may iba't ibang dealing ang Panginoon sa paglago ng bawat Kristiyano, especially sa mga preachers natin. Ito, gusto ko din po itong i-address kasi wag nating hayaan na gamitin ng dyablo yung pakikinig natin na nakikinig na lang tayo sa mahuhusay. Na ang hinahanap na lang natin is yung husay ng tao. Hindi na tayo nagiging gracious na kasi kaya hindi pa niya kayang abutin yung ganoon. Yung ganoong klaseng pagtuturo is because wala pa naman siyang ganong exposure or syempre nasa process pa lang siya ng pagtitrain or nandun pa siya sa paglago. Huwag nating hayaan na matabunan yung ganoon nating puso at pakikinig sa mga tumatayo sa pulpito natin dito. Now, ang problema nun, meron akong kilala na pastor na hindi niya hinahayaan na yung mga miyembro niya is kung kani-kanino nakikinig. Kung ano yung diet ng church, yun yung diet na ginagawa lang ng church. Kung ano yung pinapangaral ng pastor, let's say, ang pastor, nagtuturo siya ng series ng Galatians. Kung mag-aaral ka man for the whole week, kailangan related sa libro ng Galatians upang nakakasabay ka sa diet ng church. So, kunyari, 9 marks of a healthy church member. So, kung mag-aaral ka man, hindi ka lalabas kung ano yung diet ng church. Sasabayan mo yung church. So, may mga ganun akong kilala na, kasi, ang prinsipyo niya, ganito. Kung marami ka nang natututunan, tungtungan mo na dapat yan. Dapat pinapamuhay mo yan. Hindi pwede na sa ulo lang yan, sa sabog yan. So, kung puro knowledge ka lang, hindi mo tinutungtungan,
baka yumabang ka lang. Kaya ang prinsipyo niya, sabayan mo ang church. Kung ano yung pinag-aaralan ng church, sabayan nyo, tungtungan nyo, lakaran ninyo ng sama-sama. So yun yung nakikita ko na pwedeng ibigay na sagot doon. Situational talaga, case-to-case basis. Pero hindi naman ibig sabihin talaga na kapag nakikinig ka na sa mga kilala mo, it depends pa rin kung paano mo ini-handle yung mga natututunan mo doon sa iba't ibang tao. So, again, alisin natin yung espiritu ng kumparahan. Kasi kapag yan yung madalas nating unang ibinubungad, nahihindar niyan yung gracious na pakikinig din natin sa preaching. Well, di ko sinasabi na tabunan mo na lang lagi ng tabunan ng biyaya. Kailangan pa rin naman ng constructive criticism ng tao na tumatayo para mag-grow pa siya sa kanyang spiritual life. Yes po. Last na po. Kung, Salamat po sa magandang topic natin sa pangkalan. So, ano po yung there's no perfect parang sa laking perfect yung scenario. Kung doon tayo yung sa mga model, kaya sa akin naman po, makakalaki po yung ating pag-aaral kasi kung tumating po tayo sa punto na makikingin yung pagsulit. Kasi kung ano ba ito natin, sa tagal natin na Christian life, may mga problema kung matindi at doon po tayo susubok bilang mga Kristiyano na parang kung maharapin yung sitwasyon, hindi ba po kaya ako hindi maalis na nawa sa church ko na ako yung mangyayari. At kung makinig yung magsubok, nagpakamakita sila, hindi pastor, dumarating po yung mga ganito. So, napakalaki yung bagay po. Yung makikinig, hindi lang po, yung pastor ko ay nagpipisa. Hindi ko lang naman. Kundi, yung paano ito, secondary, apply, napakalaman ko yung bibig kung sabi na, sabi yung katabi natin. Siguro pagkatapos sa labas nila, talagang nangyanin natin yung sinasabi ng messenger, ng pastor. Kasi, paano pag pumunta sa yung kumulo, eh hindi ka nakalig, narisip mo lang about sa ganun pagkakataon. thank you po. So, salamat po sa thoughts na yan, sa encouragement na yan. Naalala ko yung sinabi ni John MacArthur na sa pakikinig daw ng sermon, sa sermon na yan, kasi ang dami yan, di mo naman lahat yan maintindihan o makukuha. May portion daw doon na doon talaga mangungusap ang Panginoon sa'yo. Na kapag hindi ka nag-focus at na-miss mo yun, sayang yung pakikinig mo. So, kaya, ano po yun. And, again, hindi tayo after skills, lagi kong sinasabi to, na sabi nga ng, siyempre, yung isa sa ina-admire kong pastor, Pastor Ramen, sabi niya, buti na lang kung after skills yung hinahanap mo sa pakikinig mo, after skills yung pagtuturo mo, buti na lang hindi mo nasalubong si Satanas kasi sasambahin mo siya. Kung yun lang yung tinitignan. So I hope na makita natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos is very precious at the same time ay dangerous na kapag nangaral ka na after skill yung ginagawa mo is dangerous yun. And ganoon din sa pakikinig na kung ang hinahanap nyo lagi is dahil magaling magpatawa is very good preacher yan. Or dahil alam nyo napaka-charismatic niya magturo, very good preacher yan. Well, tingnan natin kung faithful ba niyang tinuturo yung salita ng Panginoon. Regardless kung anong status niyan sa buhay, as long as yan ay mananampalataya at binigyan ng authority ng church na mga aral, is pakinggan natin yung kanyang tinuturo. Okay, so I hope na challenge tayo at natututo tayo sa ating pong Sunday School. I hope and pray next Sunday ay kasama ko pa rin kayo at mag-aaral pa tayo ng ilang mga marka dito. So let's pray. Panginoon, we thank you po sa aming natutunan. We thank you for the challenge and encouragement that we receive from your words.
We pray, Lord, that truly kung ano yung mga natutunan namin, narinig namin, ay magkaroon ito ng aplikasyon sa aming mga buhay. And from anticipation, attention, and application is makita namin ito, Panginoon, at may apply namin ito sa aming mga buhay. We thank you, Lord, dahil may revealed will ka through your words. Dahil kung wala yung mga salita mo, hindi namin alam kung paano kami mamumuhay, kung paano ka namin sasambahin, at tunay na wala kami ka-idea-idea kung paano ka namin paglilingkuran. Kaya naman, salamat dahil niloob mo na may sulat ng kalooban mo sa gamit ng sa Bible. Salamat dahil meron kaming Biblia na siyang pangunahin namin pangangailangan sa aming mga buhay. And we pray, Lord, na ang iglesyang ito ay magkaroon pa ng patuloy na mga mangangaral na tapat na nangangaral at ganun din ng mga nakikinig ng may katapatan at nagkakaroon ng aplikasyon sa buhay. May you help us to become a healthy church and at the same time to become a healthy church members of this church. In Jesus' name I pray. Amen.